Yes, Power AM, Power PM, National and International. Here we are again sa ating another set para sa DWIZ Up Up Pilipinas. And din syempre, hindi po tayo nag-iisa dito sa atin sa studio at may makakasama po tayo. On behalf of Mr. General Samudio, Kuya Andy Vidal and Emil Carrion, syempre ang taong bahay po ngayon sa ngayon, nandito po si Miss SP Cruz Miranda. So for that, ipakilala po natin ngayon ang ating makakasama dito po sa ating station. Walang iba po kundi ang ating mga butihing militar. Walang iba kundi si Colonel Romel Ploho. Ma'am SP, magandang gabi po sa atin. At si Sir Emil na naka-join ngayon through BTC. Yes, oo. Wala siya ngayon dito sa studio, ma'am. Actually, nandito din sa Zoom, matawagan natin si walang iba kundi siyempre si ating brother Emil Carrion and together with General Rene Calonzo. Opo. Andyan po sila sa ating Zoom. Emil, kumusta ka dyan? Yes. Abay, okay naman po, Nasa labas din po. General Rene Sir, at medyo inaantabayanan na nga natin kung anong update dito sa mga ating kasamahan sa transport sector. Wow. Sir Rene? Yes, at saka natutuwa ako dahil talaga namang napaka-beauty nung ating nandun sa studio ngayon. Kasama ang napakakisig na si Colonel Romel Ploho. Magandang gabi sa inyo at kay Colonel Willie Nera. Yes. Sige po, pakilala po natin yung ating bisita at si Colonel Ploho po ang ating siya mag-i-introduce para sa ating bisita. Yes, ma'am. Isang malaking karangalan na naman po ang pagkakataong ito na muli tayong magsama-sama upang kilalanin ang isa sa natatanging alumni ng ating hanay. Ang ating panauhin ngayon ay isang huwarang lingkod bayan na ang buhay ay inubog ng sipag, disiplina at malasakit sa kapwa. Siya ay isinilang noong 1953 sa Camalaniugan, Cagayan at lumaki sa isang payak na pamilya kung saan maaga niyang natutunan ang halaga ng pagsisikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila ng kahirapan na itaguyod niya ang kanyang koleyo sa pamamagitan ng pagiging musikero at iskolar. Noong 1973, pumasok siya sa serbisyo militar bilang enlisted personnel ng dating Philippine Constabulary. Nakalipas ang ilang taon noong 1977, siya ay napabilang sa mga mapapalad na natanggap sa OCS na dating SRC Apox at matagumpay na nagtapos noong 1978 bilang bahagi ng Class 5 Makatarungan, kung saan siya rin ang tumanggap ng Physical Proficiency Award o kilala bilang Strongman's Award. Kaya po hanggang ngayon napakakisig pa po ni Colonel Nera. Noong 1982, siya ay naitalagang second lieutenant ng AFP sa paglipas ng panahon. Naging bahagi siya ng Philippine National Police noong 1992 kung saan umangat ang kanyang ranggo hanggang naging lieutenant colonel bago siya nagretiro sa serbisyo bilang senior superintendent. Sa kanyang mahabang panunungkulan, nasubok ang kanyang kakayahan sa mga sensitibong lugar tulad ng Kalinga at Apayao noong panahon ng insurgency bilang company commander. At kalaunan ay naging Chief of Police ng Tabuk, Kalinga. Noong 1988, siya ay naitalaga sa Basco, Batanes bilang Company Commander ng 166 PC Company. Dahil mapayapa ang lugar, ginamit niya ang kanyang talento sa musika upang makapag-organisa ng isang combo band na naglilibot sa iba't ibang bayan ng Batanes bilang bahagi ng community relations at upang higit na mapalapit sa mamamayan. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, hindi natapos ang kanyang paglilingkod. Aktibo siyang naging bahagi ng Oksaay at kalaunan ay nagsilbing panungulo ng retirees chapter sa loob ng 10 taon. Isa sa kanyang kapuri-puring advokasya ay ang humanitarian mission sa Estancia Iloilo matapos ang panalalasa ng Typhoon Haiyan o yung kilala nating Typhoon Yolanda. Sa halip na limitahan ang tulong sa ilang pamilya, inimungkahi niyang gamitin ang pondo nila para sa mas malawak na serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng natural medicine, medical check-up, massage therapy at pamamahagi ng mga natural supplement. Bilang isang TESDA Certified Natural Medicine Practitioner, massage therapist at iridologist, personal niyang pinangunahan ang misyong ito kasama ang kanyang asawa at grupo na naglilingkod sa mahigit 10,000 biktima sa loob ng 3 araw. Ang kanyang kwento ay patunay, ang tunay na paglilingkod ay hindi natatapos sa pagre-retiro. Ito ay nagpapatuloy sa anumang paraan na makakatulong sa bayan.
Mga kababayan, ating pong kilalanin at pakinggan ang buhay at karanasan ng ating panauhin ngayon, ang President ng Oksai Retirees Chapter. Walang iba kundi si Police Colonel Wilfredo Sineira, PNP retired. Yes ka. Welcome po, Colonel Wilfredo Neira. Hello. Okay, so habang wala pa naman ang ating si Sir, no, medyo hindi pa nakakapasok yung kanyang call. So siguro bigyan muna natin ng updates yung ating mga kababayan, no, since ang ating sabi nga natin ang ating military, pagka kuminsan talagang nakita natin yung mga activity ng ating mga military. Talagang as in ang advocacy yan talaga nila para sa ating kapwa Pilipino at sa ating bayan. So kaya yung ating mga preparation ng ating mga militars talagang sagad-sagad, no? In every other aspect, katulad ng mga army, 'di ba? Marine, mga Philippine Air Force, mga police. So ayan, kaya saludo po tayo sa lahat ng ating mga militars. Kaya naman maya-maya na siguro nasa linya ng ating kaibigan, wala iba kundi si Police Colonel Wilfredo Sineira. Sir? Hello, sir? Hello po. Hello. Yes, sir. Good evening po. Narinig na si Sir. Hello, magandang gabi po. Yes, good evening po, sir. Kumusta na Opo. Opo. Ano po ang ating Yes, sir. updates? Sir, since naka-phone pots lang po kayo, hindi po kayo makakonect at nahihirapan makakonect. So, meron po akong mga katanungan sa inyo, sir, na nakahanda rito. Sir, Opo. doon sa aking introduction sa inyo is napakasimple po ang pamumuhay nyo ron sa Kamalanyugan, Cagayan. So, paano po nagsimula ang inyong pangarap na makapasok sa serbisyo militar, sir? Sorry, hindi pa ako militar. Sorry po. So, Sorry po, sorry. Hindi pa ako militar. Yes, sir. Sa ano po? Sa yung pagpasok nyo po sa serbisyo, sir. Pasensya po, hindi pa ako okay. Siguro since PNP retired Yes, sir. president kasi ang nakalagay dyan, right? So siguro Siya po namin yung, siya yung retired president before ng PNP, and right now is Sa retirees chapter po sa ng retirees Oksai si chapter. Sir So kaya Neva. akala niya siguro hindi na siya included Opo, as okay lang po. So wala na si linya, nasa linya pa si Sir. Okay. So, since wala na muna sa linya si Sir, siguro medyo nagkakaproblema lang ng konti yung ating sa audio natin. Siguro unahin muna natin siguro yung updates ng ating mga para sa WMOFW bago natin balikan ang ating mga updates sa atin sa military. Can we have muna din sa ating news para sa WMOFW update, concern, and issues. Okay, puntahan po muna natin. Actually, para po sa ating news right now, binibigay ko lang po ang awareness dahil talaga po ngayon ang Fire Month. So yung awareness po for our co-Pilipinas with regards to dun sa massive fire, no, in different areas of our country. No, pangkalahatan na po yan, kung makikita nyo, a matter of 25 pictures po yan pinadala natin dahil iyan po sa iba't ibang areas katulad ng Pasig, Marikina, Angono, Antipolo, Cebu, Cavite, okay? So talagang mga massive fires po talaga, hindi basta-basta. So sabi nga natin, be aware and beware, mga kababayan, dahil talaga po it's real. The fire month is real. So pag-ingatan po natin maigi, lalo na po yung mga bata o mga kabataan na humahawak ng mga posporo o something na talagang nagkakakos ng sunog. No po? Pag-ingatan po natin dyan. And then, pangalawa, meron po tayong present status of our yung ating mountains, pinakikita lang natin dahil ito medyo nasasad tayo. Colonel, actually, nakita ko po itong, actually ito po ay isa sa mga binabantayan namin dahil bilang concerned citizen ng ating, ng Pilipinas, ito po ay nakakasad na makita kung gaano kalaki ang nadadamage po sa ating mountains. Iyan po ay sa area ng Rizal, even dun sa atin sa area ng Batangas. So, credit to the owners po ng picture. Natutuwa naman po ako at naipaano sa atin yan
na ma-news na sana po pag bantayan po natin maigi ano po ba yung pinaka-advokasya o purpose kung bakit Okay. po nagkakaroon ng mining and quarrying within the area. So yan lang po, pinakikita lang natin. Dahil yan lang po part ng ating kabundukan na bukas makalawa, kung may flood before na malakas ang naging nangyari sa mga flood, baka sa susunod po, talagang malalaking floods na naman ang ating ma-experience. No po. And then, meron din po tayong awareness and kumbaga, pinag-iingat po natin ang ating mga, hindi lang kabataan, pero actually yung pangyayari na to, yung sabi nga, beware of riding motorbikes. Most especially yung pong hindi, kumbaga, hindi na kolorum kung tawagin nito, no? Kaya yung tinatawagan mo lang, may nag-o-offer lang sa inyo. Pag-ingatan nyo po maigi, dahil kung hindi din po, kung mapapansin nyo, naka-uniform po yan. No, hindi ko na lang i-made mention kung ano yung uniform niya, pero more so nakikita nyo naman po na disgrasya talaga yung babae, no? Nag-ride siya, akala niya maayos yung driver, pero tignan nyo ang ginawa sa kanya. So pag-ingatan po natin maigi na kung tayo po may magsasakay ng motorcycle o motorbike per se, ingatan po natin na basta-basta na lang sumasakay. As much as possible, gumawa pa kayo ng link kung sino po yung mga Grab, Move It, Angkas, anything, no? As long as naka-link at na meron talaga schedule. Hindi katulad niyan na basta kinausap lang kayo, ex-deal lang, punta lang kayo doon, mapamura lang. Talaga naman makikita nyo naman, disgrasya po ang inyong aabutin. And then, another one, may pakikita pa rin po tayo para din po sa national report natin. Binibigyan lang po namin ng dahil itong ating mga barangay officials, hindi naman po natin nilalahat, pero yung meron po tayong nakita sa barangay na barangay officials na na-overuse po yung kanyang power, no? Yan po taga Ilocos Norte kung tutusin. Hindi ko na lang po ibibigay kung saan specifically kung saan barangay. Pero ito po 2 times po kasi na nangyari. Singit lang, Ma'am SP, singit lang. Yes. Yes, opo, nabanggit nyo kanina yung aksidente Opo. sa mga motorcycle Yes, taxi riders natin, ano? Opo. Sana bigyan po natin ng pansin yan at palalimin natin Yes, ang opo. isyung ito. Dahil itong mga motorcycle operators natin, kung minsan ay parang walang kamatayan. Opo. Parang kung makapagmaneho sila, Opo. ay zigzag ang kanilang ginagawa Yan, oo. sa kalsada na hindi naman kailangang makipagkarera. Yan. Pero pag sila'y na-aksidente, abay nakakaiyak kung hindi papatay. Pero kung Yeah. namatay na, ay hindi na pwedeng umiyak, sila lang iiyakan. So Yes. sana maging cautious po tayo. Alam po natin na tayo naghahanap buhay, siguraduhin hanap buhay ang gawin, di hanap patay. Ma'am SP? Yes, oo. Buti nabanggit mo yan, bro, dahil isa yan sa nagiging problema natin sa mga riders. Lalo-lalo na dapat maging aware din tayo. Yung mga nagsusuot ng mga uniform na hindi naman pala connected to the company, bigyan dapat yan ng mga penalties na matindi-tindi. Banggitin na natin. Huwag na nating simplihan Actually, ng mga yan. yung Pero suit ito niya, na, yung mga kung makita mo yung nag-joyride, suit niya, angkas nagmumupit, kung angkas. ano-anong uniforme ang sinusuot, hindi naman pala otorisado. Yes, hindi authorized nung company o nung service company na yun. So pag-ingatan po natin, basta ang ina-advise po natin, usually gumagamit ng mga ganyan, yung mga taong hindi naka-call, hindi nakaset talaga yung booking, no? Kumbaga nag-aalok lang sa tabi-tabi, yun ang sinasabi. Nag-aalok sa tabi-tabi, Wala po. kumbaga. Definitely po, walang booking yan, Yeah. Ma'am SP. Nagte-take advantage At kapag sila yan ay pagka rush hour. nadisgrasya, talagang tuloy na disgrasya. Yes, oo. Actually, nagte-take advantage yung mga yan para magkaroon kayo ng awareness, mostly kapag ka po mga rush hour. Okay? So, medyo mahirap sumakay, kaya dun sila nag-o-offer. Yan po ang pag-ingatan natin. Ayan, Lalo-lalo so na siguro kung... banggitin natin Yeah. sa mga listeners and viewers natin, mga ating mga followers, sana po kung nagmamadali kayo, ay huwag nyo rin madaliin ang inyong buhay. Dahil kapag kayo ay sumakay sa mga ganyang uri ng motorcycle riders na parang bakal ng katawan, ay mapapadali ang biyahe nyo, Yes. mapapadali rin ang buhay nyo. Lalo-lalo na po yung mga kababaihan per se. Yun po ang ating pag-ingatan dahil talagang usually ang talaga naaabuso ng gusto ay mga ating mga kababaihan, lalo-lalo na kung ang edad is 25 pababa. Ano po? Okay, pag-ingatan po tuloy niyo natin. po, Ma'am SP, bago ko Yes. idugtong yung mga bastos at mga
nangongontratang taxi driver. Yan. Ituloy niyo muna yung Yes, pinabanggit nyo speaking kanina. of taxi driver, nai-report natin last time, di ba, yung ating subsidiary ng ating sa mga tricycle drivers. And right now, itong mga tinatawag natin subsidiary support naman ng Philippine government through DSWD. No? Ito yung nakita natin yung picture ng ating mga opisyalis ng DSWD na sinasabi niya na wala silang kinalaman dun sa, kasi ang complaint ng ating mga drivers, nasa listing sila pero bakit pagdating doon sa bigayan wala yung record nila. So eto nagtanong din, actually meron din na report na yung mismong operators, hindi po dapat kasama ang operators maliban na lang po kung sila driver din. Ulitin ko po, hindi po kasama ang operators sa supposed to be subsidiary na binibigay ng ating government through DSWD, maliban na lang po kung sila din driver. Kasi para lang po to sa mga drivers. And then may nakausap din po tayo na nangako pero after a week hindi pa rin po nila nare-receive. Kung kaya sabi ko, pumunta sila sa opisina para makapag-report at ma-report din po natin sa DSWD kung sila man nakalista na at kung bakit hindi sila nabigyan at bakit sila nawala sa record. Parang katulad din sa atin sa mga senior citizen. Kung bakit nakalista, nawawala din. No po. So, yun po yung ating inire-report lang po. Dahil noong nakaraan, mga driver po ng tricycles ang naka-receive. And right now, itong mga jeepney drivers ang waiting naman po. Ngayon po, meron din kami nakausap tungkol naman po dun sa mga ating mga UV Express na nagko-complain sila na bakit hindi sila kasama sa listing samantalang drivers din po sila. Sana daw po makasama po sila dahil may mga na-interview din po tayo first na talagang wala po daw sila naibigay. Samantalang mas malaki ang gastos nila sa krudo dahil one time lang ang pagdala nila at paghatid sa mga tao. Samantalang mga tricycle at saka mga jeepney, paiba-iba yung sumasakay. So, yun po yun. Po. Okay? So, aside from that, since yan po yung ating national report, para naman sa ating international report, ibigay na rin natin habang wala si Sir Colonel Wilfredo Neira. So, ibigay na rin natin doon sa ating international. Actually, yung ating mga tiga Middle East, no, pinangunahan po ni President Bongbong Marcos with the other officers of DMWD and DMW and OWA. Okay? Meron po tayong repatriation of our OFWs sa Middle East, no? Ayan, iba't iba po, no? Dumating po ang ating mahal na presidente during that time na talagang nakita natin na talagang ang movement nila inaasistihan naman po nila ang ating mga kababayan na umuwi dito sa Pilipinas. Ayan po yung update natin. And then siguro yung isa pang update natin para sa OFW, para sa ating international. Ito, actually, nakita ko lang to per se, kaya credit to the owners. Dahil ito po yung natuwa po ako dahil itong mga kabataan o Japanese kids na nakita natin, no, yung training nila sa school, sana magkaroon din to sa atin sa Pilipinas. Na kung makikita nyo personally, no, kabataan po yan at the age of almost 10 years old, no, 8, 10, 9, 10, 11, 12 years old na tinuturuan. Ngayon pa lang tinuturuan na lumabas yung kanilang God-given talent. Ayan po, bilib po ako talaga sa mga Japanese. Diyan ako humahanga sa kanila dahil ang tutok po nila talaga sa pagtuturo sa ating mga kabataan, talagang solid na solid po. Kung kaya nailalabas ng ating mga kabataan ang kanilang mga talento. At iyan po ang inaantay natin dito sa Pilipinas. Kung kaya ngayon pa lang po, ina-advise ko na sana po yung ating GMRC o good moral and right conduct bumalik po dito sa atin sa Pilipinas sa training ng bawat eskwelahan. So yan po. So andyan na po Ma'am, ba sa nasa ating linya linya? na po yata Okay, si nasa Sir, linya na po ang ating muli. Dahil dyan po nagtatapos ang WMOFW reports natin. Ngayon balik naman po tayo sa ating military updates para po nasa linya po natin ngayon. Walang iba kundi si Police Colonel Wilfredo C. Neira. Hello sir, are you in? Sir. Yeah, good evening. Okay Hi, sir. good evening, sir. Good Sir, evening. gaya nung Yes. sinabi ko kanina is nagsimula kayong pumasok sa serbisyo noong 1973 bilang enlisted personnel sa dating Philippine Constabulary, sir. And then pumasok kayo ng OCS ng 1977 at nag-graduate ng 78, sir. So, ano po ba yung pinakamalaking hamon nyo nung kayo ay nasa OCS nung nagte-training po kayo? Actually, ang malaking pang-count doon, yung sana yung makagraduate ako dahil napakahigpit ng training, Dahil talagang sinusubok ang physical, mental at emotional na kakayanan ng bawat kandidato.
maraming pagkakataon na gusto mong sumuko, pero ang iniisip ko noon ay ang pamilya ko at ang pangarap ko maging opisyal. Kaya malaki ang karangalan para sa atin makatapos ng Class 5, makatarungan, at makatanggap din po ako ng isang award na Strong Hands Award sa klase ko. Yes, sir. At hanggang ngayon, sir, napakalakas nyo pala yun at napakakisig, sir. So, yung naman karanasan nyo bilang company commander noon sa Kalinga, sir, at Apayao, paano po kayo nahubog bilang leader doon nung inyong panahon na yun, sir? Yeah, actually doon po, nasubok talaga ang leadership ko doon. Dahil actual na combat environment ang situation. At Hello? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yeah. naririnig po kayo, sir. Yes, sir. okay, go. Sabi ko kanina, combat environment ang situation sa Kalinga Apayao. Kailangan mabilis ang desisyon, palinaw ang utos, at higit sa lahat, may malasakit sa mga tauhan. Natutunan ko ang tunay na leader ay hindi lamang nagbibigay ng utos, kundi unang handang humarap sa panganib. Hello? Okay? Go ahead. Yes, sir. Nabanggit ko rin kanina, sir, na isa kayong musikero na talagang may talent din kayo sa music, sir. So, nung kayo naman Yes. ay talaga sa Basco Batanes, sir, nung na-assign kayo doon, bakit nyo naman ginamit ang musika bilang paraan ng pagseserbisyo, sir? Yes, sir. Before po natin siguro sagutin yung magandang tanong ni Colonel Ploho, it's time to break. Magkaroon tayo ng break. Yes. Again, good evening po sa inyo lahat. Since may naiwan po tayong katanungan ni Colonel Ploho para po kay Colonel Wilfredo Neira, pwede po natin maulit, Colonel, para Yes, masagot ma'am, ni SP. Sir. Sir Willie, yung pong naitanong ko kanina is tungkol po rin sa pagiging musikero nyo. So, nung natalaga kayo sa Basco Batanes, bakit nyo ginamit ang musika bilang paraan ng pagsiservisyo? Hello? Wala pong insurgency sa lugar niyon. Nakita ko na magandang gamitin ang musika bilang paraan upang palapit sa mga komunidad. Organisa kami ng combo at naglibot kami sa iba't ibang bayan ng Batanes. Sa pamamagitan ng musika, naging mas madali ang kikipag-ugnayan sa mga tao at nakuha namin ang kanilang tiwala at pagtiwala sa amin. Opo, napakagaling po. At talagang ginamit ni Sir yung kanyang talento sa music. Siguro may additional question po ako sa inyo, Sir Neira, if you don't mind. Go ahead. Sa ngayon po, sir, ano po ang pinagkakabisihan ni Colonel Neira para po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Busy po ako ngayon sa pagiging active sa aming samahan sa POCS Alumni Association, Secretaries Group, at saka sa Oksay. Opo. So, ano pa? Sir, Yeah. meron pa akong katanungan, sir. Yung tungkol naman po doon sa nung nangyaring bagyong Yolanda, sir. Maaari nyo bang ibahagi yung humanitarian mission nyo sa Estancia Iloilo noon pagkatapos ng bagyong Yolanda? Tama ka po kayo doon. Kung nakita namin na matinding epekto ng bagyo, naisip namin na kailangan mas marami pong tao ang matulungan sa limitadong pondo na meron kami. Kaya iminungkahi ko sa gamitin ang pondo sa natural medicine at wellness services upang mas maraming benepisyo o tao ang aming maaabot. Sa tulong ng aking asawa at po such therapy at natural supplements, higit sa 10,000 biktima ang amin na paglikuran. Yes, sir. Bilang isang certified natural medicine practitioner, sir, paano nyo naman pinagsasama ang disiplina ng military at ang healing approach ng natural medicine? Okay, actually, dalawang makaiba po ng layunin yun. Pero meron silang common denominator. Yung protektahan ng tao, sa military kasi, protektahan natin laban sa banta ng seguridad. Subalit sa natural naman, pinoprotektahan natin ang kalusugan, parehong nangangailangan ng malasakit, disiplina, tamang. Hello? Wala.
Yes, sir. Oh. Hello? Yes, nawawala yung signal niya, Nawawala signal Romel. nila. Oh, Colonel. Go. Yes. Ayun. Go ahead. Okay. Sige, sir. Sige po, go ahead po. Sir Neira. Ayun na lang. Nasagot ko na po. Nasagot na po. Colonel Romel, meron sana akong gustong itanong kay Colonel Nera. Sige po, Idol ko Jen yan. Jen. Gusto ko lang ulit-ulitin. Idol ko yan sa pagiging makisig na lalaki at sa kanyang pagkagaling sa musika. At meron sana akong gustong hilingin sa kanya na sana itaguyod natin yung panukala namin noon pa na pagkakamero ng lifetime membership sa ating mga retirees na nakapag-contribute ng at least 20 years, equivalent to 20 years sa ating samahan. Sana pagtulong-tulungan natin na itaguyod ang hadikain yan dahil huwag kayong mag-alala, lahat tayo magre-retire din tayo. Yes. Please sir, Colonel Willie. Yes, dedicated naman kami dyan Tama yan. pinumungkain ninyo. All the time po kami dyan, 100% supportive kami dyan. Mhm. Yes, sir. Yeah, pag-usapan po natin at sana pagtulong-tulungan natin to dahil ito po ay para sa atin din lahat. Yes, Yung po. benepisyo yung pwedeng ibigay ng ating asosasyon at ganoon din sapagkat sila naman ay yung mga nag-retire natin nung mga panahon na naserbisyo sila naman ay nag-contribute din sa ating, lalong-lalo na dito sa ating OCS Foundation. Yes, Yes, Jen Calonzo and Colonel Neira. Meron pa po yatang additional question si Colonel Ploho, if you don't mind. Okay, go ahead. Apo. Sir, ano po pala ang mensahe nyo sa mga kabataang pumasok sa serbisyo militar, sir? Bilang isang retired Ang officer. ating maipapayo sa kanila, ang serbisyo ay hindi tungkol sa rangko, kundi sa karakter. Kung papasok ka sa serbisyo, dapat handa kang magsakripisyo. Maging tapat at laging isipin ang kapakanan ng bayan bago ang sarili. Ganyan lang. At bilang panghuling katanungan, sir, sa inyong pananaw naman, ano ang pinakamahalagang aral mula sa inyong mahabang panahon ng paglilingkod, sir? Well, ang ganda nung yan. Pero ang pinakamahalagang aral na aking natutunan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa dami ng buhay na inyong natulungan o napaglingkuran. Yun lang po. Opo. Thank you very much po, Colonel Wilfredo Neira. Baka may additional pa pong question si General Calonzo. General? Yes, Go ahead, my friend. hindi naman katanungan sir, pero alam mo, hangang-hanga ako sa'yo dahil yung pangarap kong mapuntahan lugar ay matagal nyo palang napagserbisyohan ang Batanes. Yes. Yes. Ngayon, hindi ko lang ma-imagine kung paano tayo nagtatrabaho doon bilang agents of peace dahil kadalasan lumalabas sa balita, zero criminality ang Batanes. Ano po ba ang ginagawa natin noon doon? Wala nga. So, ang ginagawa namin doon, yung through CMO, yung napag-aralan ko sa CMO, na yung policy of attraction natin sa mga civilian, yun nga yung ginamit ko na organize kami ng combo doon at pinalibot ko yan sa buong bayan ng Batanes at yun ang pinag-aatid namin sa kanila na para madali namin makuha ang kanilang loob at mapalapit sa amin. Yes. Yes sir, saludo ako sa inyo dyan at salamat po sa inyong pagbibigay panahon sa interviewing ito at maraming natutunan ng ating mga kabataan sa inyo. Yes, Colonel Neira, baka may additional question sa atin. Andyan din sa atin sa Zoom. Wala iba kundi si Brother Emil Carion. Brother Emil? Oh, go ahead. Yes, siguro maitatanong ko lang bilang isang ngayon po talagang kumbaga accomplished na kayo sa inyong ginagawa, sa inyong advocacy. Ano po ang nakikita nyong pwedeng pressure point or kumbaga inspirational point
sa ating mga millennials? Ano pong inyong pwedeng input sa kanila para ma-inspire nyo sila? Kasi kung minsan medyo may konting kakaibang idea ang ating mga millennials. Ano po ang inyong input sa kanila? Okay, ang masasabi ko lang sa kanila, dapat masuri sila, no, sa mga nababasa nila sa social media. Lalo ngayon, napakaraming AI, napakaraming fake news. Dapat sila mabutol sa mga ganun para, alam mo kasi, para natin sila tulungan sa tamang asal na para sa susunod na generasyon, may papapalitan tayo ng magaganda kaisipan, tuwid na kanilang direction para hindi na tayo malagmak sa kahirapan o sa kaguluhan sa pagdating ng panahon. Tama po. Naku, maraming salamat po, sir. At back to you, Ma'am SP at kay Colonel Flojo. Yes, si Colonel Flojo. Yes, Meron. sir. Sir Willie, Colonel Lenga, Yes, sir. sir. Yes. Yes. Ano po yung panghuling mensahe nyo po at para sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa, sir? Actually, yung total na bigyan ko na lahat ng paniniwala. Ganito po yan. Ang sitwasyon ko po ay paniniwala habang hindi ko kaya ng pangulong, may tungkuling kang gawin ito. Ang pagre-retiro ay hindi katapusan ng serbisyo, kundi panibagong paraan ng paglilingkod sa ating mamamayan. Okay. Ayan. Ay, Okay na po. Napakaganda po Yeah. ng mensahe ni sir. Talagang saludong-saludo kami sa inyo, sir. Kasi next year, member na rin ako dyan sa inyo, sir, na sa mga retirees chapter, sir. Kasi magre-retiro na rin ako next year, sir. Makakasama na pala si Colonel. Ayan. Ano magandang nayos natin yan? Yes. Yes, Okay sir. po, thank you very, very much po, Colonel Wilfredo Neira, sa inyong magandang mensahe para po sa ating mga kababayan, most especially sa ating mga youth na nagnanais maging militar na katulad ninyo. Maraming po salamat. Colonel, hello? Yes, ma'am. At bago po ako tuluyang magpaalam sa ating programa, nais ko pong batiin. Yes, sir. Colonel Romel Flojo, huwag Ay, ka yes, sir. muna magpaalam. Nandito tayo. Ay, hindi pa ba, sir? Akala ko, sir. Huwag ka muna Kasama pa kayo. magpaalam at Kasama pa kayo sa discussion. acknowledge natin na yung mga nakamonitor sa ating Facebook Live, sa ating social Oo. media, si Mary Rose Empeño, ganun din si Ma'am Netan watching from Porac. Ang dami Yes, daw gustong oo. mag-volunteer doon. Ganon din si Lian Rosario Rico Hermoso. Ayan. Sa kasalukuyan ay pinagmamasdan ko po itong ating mga terminal sa ganitong mga panahon ay talagang Ma'am SP, alam mo yan, Yes, punong-puno oo. Kanina ang lang, mga hirap na terminal. hirap kami. Pero ngayon, hindi ganyan karami ang mga tao. Yes, Ay yes. siguro nagtitipid din at apektado yung ating mga kababayan. So pansamantala, back to you muna, Colonel Romel Flojo at Yes, sir. kay Ma'am SP Cruz Miranda. Yes, siguro, bago kami Jen, baka may babatiin si General Calonzo. Yes, actually, pagkatapos mo na sanang mag-commercial, pero binanggit mo na ngayon. Anyway, tatlong bagay kasi itong gusto kong sabihin. Una, yung tungkol dito sa ginanap kanina na special meeting ng ating National ROTC Alumni Association. Tungkol ito sa pagkakameron ng National Assembly sa Lunes, March 30. Ito ay magkakaroon ng National Assembly ang National ROTC Alumni Association Incorporated at ganoon din kasabay nito gaganapin ang National Convention ng National ROTC Credit Cooperative. Okay. Lahat po ng ating mga members na nandyan lamang sa malapit ay inaanyayahang umattend upang magkameron tayo ng magandang usapan dyan. Yes. Isa pa gusto ko sanang pasalamatan ng ating pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pakikisali sa pagkakaroon ng programa sa pagtitipid. Ito ay bilang suporta sa programa ng gobyerno alinsunod sa utos ng ating Pangulo
upang sama-sama nating harapin ang hirap na dulot ng pagtaas ng presyo ng ating mga produktong langis. Isipin mo, kanina nag-asap kami, 122 pesos and 80 centavos per liter ng General Rene, sir. Yes. General Rene, nakoy, Yes. nabanggit mo yung pagtitipid. May isang napakamatipid na kasamahan natin na dito sa Aliw Broadcasting, si Sir Cholo Baviera, Yes. na ngayon ay nandyan sa lobby at mukhang nagtitipid ng aircon. Kaya sabi niya, sa lobby na lang kakaupo, parts, para hindi na ako mag-aircon. Ayan. Ganyan na kagaling sumunod yan sa direktiba ng ating Pangulo. So, Sir Rene, tuloy po. Yes, dyan sa studio natin, kung po pwede lang na wala na ring aircon, kaya lang hindi ubra dahil yung mga equipment natin, kailangan yung aircon eh. Pero sana Tama. lahat tayo sumuporta dito sa programa ng pagtitipid, programa ng ating Iyon. bansa Yes. sa because of this energy crisis. At Tama. panghuli, meron akong gustong banggitin kay Emel, yung pinag-uusapan natin kahapon. Kailan ba Opo. ma-implement yung pag-alis ng excise tax? Para Yun, mas Next- next ang natin presyo ng pag-usapan ating yan. gasolina at diesel at lahat ay makinabang. Hindi konting Sasagot- grupo lamang. Yeah. Ibibigay ko sana yung mungkahi ko dyan na Sir Rene, kaya lang mukhang si Ma'am SP mabibitin ng commercial. Okay. Yes, sige. Time check po muna tayo. Yes, bago sa last word ng ating kaibigan na wala iba kundi si Colonel Flo, shout out muna natin syempre ang ating mga March birthday celebrants, most especially sa ating partner, ang aking lifetime partner na walang iba kundi si Mr. Hiner P. Miranda. Happy birthday po sa Happy inyo birthday! lahat. Yes, happy birthday. Happy birthday po, sir. So, Sir Emil, ano po, si Colonel, o mag-a-update po ba muna tayo para sa WMOFW? Actually, meron po tayong 2 bisita rito right now dahil ang ating pong update para sa ating activity para sa WMOFW dun sa ating livelihood bazaar this coming April 24, 25, 26 po dyan po sa Barangay 188 sa Glorieta Park sa Caloocan City, medyo na-approve na po. For that, upcoming, hoping po tayo na matuloy po yung ating mga project dyan para sa ating senior citizens. And right now, may bisita po tayo. Gusto ko lang ipakilala dahil part sila ng livelihood bazaar natin before under the solo parent and LGBT community para makita natin ano ba yung possible na maitutulong ng ating mga kasama na to para sa ating upcoming Senior Citizens Livelihood Bazaar. Ito yung walang iba kundi si Mr. Loren Ortigas Mediana and walang iba din kundi si CJ Kalupas, ang ating WMOFW LGBT sector. Ayan. So, ano masasabi niyong dalawa? So, right now, dahil alam ko kayong dalawa ay kasama sa ating mga activity, right? So, possible ba, right, dahil nakatapos tayo dun sa ating solo parent before and LGBT, ano ba ang mga possible na maitulong ng ating grupo para sa ating upcoming project na livelihood bazaar para sa ating mga senior citizens? Yes? Ayun, isang magandang gabi po sa iyo, Press Esperanza Miranda. Yes. Ganun kay Sir. Ayun, yung maitutulong siguro namin sa gaganaping sa activity ng WMOFW, yung medical mission na gaganapin po namin doon. Okay. Para makatulong po kami mga LGBTQ kasama ng mga single parent. Yan, thank you very much. Para po sa inyo kalaman, si CJ Kalupas po ay isa sa opisyales ng health ng Pasig City Hall. And then, aside from that, meron din tayo kaibigan dito, si Mr. Loren Ortigas Mediana, para naman saan tayo i-connect para dyan sa ating medical mission para sa ating senior citizens. Yes, hello Pilipinas. Yes, ichika mo lahat pwede sa Up Pilipinas. Yes, yan. Yes, Yan, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng televiewers natin. At natutuwa po ako, founder, SP Cruz Miranda ng WMOFW, at si Colonel po at kasama natin. Kami po ay nakakonect ngayon sa PCSO po. Yan, Malaking okay, thank you tulong very po much. ang PCSO in behalf of Director
Imelda Papi po Yes. dahil tuloy-tuloy po ang serbisyo natin. Isa na po, pwede tayo makapag-medical mission din. Yes. At ang clinic po rin po ay diretso na rin po, ongoing po, Monday to Sunday. Yes. Iba-vlog po na rin po kasi kailangan natin ng serbisyo po para sa mga Pilipino. Meron po tayong clinic Monday to Sunday po, 8 a.m. to 5 p.m. At doon po may mga doktor po tayo. Yan. Free consultant, kompleto na rin po. At meron tayong pre-medicine. At saka Talagang parang nakita ko, if you don't mind, no? Di ba merong form and ID na supposed to be pipil upan nila for that? Yes, oo. Pakita nga natin. Bago po tayo pumunta sa PCSO para kumpleto po at hindi tayo pabalik-balik, siyempre kailangan ang ating mga pasyente o mga lumalapit na mga sa kanila ay kailangan po meron po tayong valid ID. Yes. Zero copy po yon and reseta lang po, pwede na po at meron kung kayo may clinical abstract ng doktor, pag nag-fill up na kayo ng form doon, magkakaroon na rin po tayo ng ID. Yan. Ito po yung Yan. ID na napaka ganda na binigay ng PCS, so pwede ninyo po i-laminate para magamit nyo. Every pupunta kayo ng PCS o ipipresent nyo na lang po Yan. yung ID, and then meron po tayong libreta na lahat po ng mga gamot dito po natin isusulat lahat kada punta natin doon para magpa-check up ano po yung mga medicine. Yan. And then, thank you very, very much sa inyong dalawa. Alam ko limited ang time natin for Yes, that. oo. Siguro sa next meeting, pwede tayo mag-discuss ulit anything. Ayan. Bigyan natin ng pagkakataon kasi dahil medyo short na tayo. Thank you very much sa inyong dalawa sa pagbibigay ng time sa atin dito sa DWIZ App Pilipinas. Yes. And then for that, re-requesting ko na sana sa next schedule natin makasama muli namin kayo. Okay? Thank you so Colonel, much. Jen and Sir Emil? Hello? Colonel, kayo po Yes, muna. ma'am. Para sa last word. Go. Sige po. Yes. Yes, ma'am. And sir, bago po Yes. ako tuluyang magpaalam, nais ko pong batiin yung aking mga kamag-anak dyan po sa Mandaluyong, yung Domingo Clan. So, nandiyan po, Wow. napakarami kong kamag-anak dyan sa Mandaluyong. Hello po. Gayon din, nais kong batiin yung mga taga-GHQ and HSC na pinamumunuan ng aming commander na si Brigadier General Jose Ricky A. Lanyog, Philippine Army. At ipapaalam ko na rin po sa ating mga miyembro ng OCSAI na magkakaroon tayo ng yung yearly Annual General Assembly and National Convention sa June 20. Yun po, yun nakasaad sa ating bylaws, yung nearest to June 21 Saturday. So papatak po ng June 20 yun. So magkakaroon tayo ng Annual General Assembly and National Convention. Ang venue po is pag-uusapan pa lang po namin sa board. At i-announce po natin kung saan po yung magiging venue nito. Yan. At yun po, yung ating mga activities, incoming activities sa OCSAI. At muli, kami sa ngalan po ng mahigit 13,000 kasapi ng OCSAI, kami po'y nagpapasalamat sa DWIZ at sa App Pilipinas sa muling pag-guest namin dito sa ating programa at sa walang sawang pagsusubaybay ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Magkikita-kita na naman po ulit tayo sa susunod na Huwebes pagkatapos po ng ating mahal na araw kasi wala po tayong programa next week Yes. dahil po Holy Week. So kita-kita po muli tayo. Mabuhay po ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay po ang ating minamahal na bayang Pilipinas. Yes, thank you. For my last word naman po, before that, gusto ko lang magpasalamat doon po sa mga tumulong muna sa atin para sa makuha natin yung venue para sa upcoming activity po natin ng Senior Citizens Livelihood Bazaar. No other than Miss May Contreras, Miss Tess Clableria, Captain Perdy Marcos Sr., and syempre si Miss Lizelle Chan, at ang ating mga future sponsors. Maraming pong salamat together, Miss Precious ng ating office ni Mayor ng Along Malapitan. So again, as my last word, lagi po natin sinasabi, a person with a great heart, integrity, and dignity knows the value of oneself. Bro Emil and Jen? Yes, opo, nako. Ako muna ka, Emil, bago ikaw mag-last. Sige po, sige po. Gusto ko lang batiin si Colonel Mitran, Colonel David Marquez, si Bro June Peregrine, sa kanilang pagsiselebrate ng kanilang kaarawan na happy birthday sa inyo.
at sana nag-i-enjoy kayo habang bumibili ng diesel na napakamahal. Ganon din na birthday din pala ni Ka Agapito ng Abolalas Elementary School Alumni Association. Sa inyo pong lahat, magandang gabi. Ka Emil, magandang gabi sa iyo. Yes. Thanks. Opo, naku, Jen. maraming salamat po para kay CJ at kay Lauren na Yes. nasa Pasig City Hall pala. Naku, ang sakit sa bangs, ano? Yung overpass dyan malapit sa tapat ng Inares Gym. Hindi Oo, pa rin naayos. hindi pa Sana naman naayos. matulungan nyo kami kung sino ang dapat naming Alisin na lapitan yan. dyan at hindi nila inaayos. At Oo. ganun din, syempre sa mga nangongontratang taxi driver at Yes. bastos na taxi driver, hindi Yes. pa kami tapos sa inyo. At Yes. good evening kay General Richard Albano ng LTFRB Region 3. Ayan, siyempre maraming salamat din sa ngalan pa rin ng ating mga kasamahan, si Idol Brian Q, ganun din si Idol Bong Q. Naku naman, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakamonitor sa atin, ang palagi po sinasabi, pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas, walang ibang magmamahal kundi tayong mga Pilipino. Ako po si Emil Carrion at susunod na ang programang News Scoop